mabigat sa kalooban ko na talakayin sa plenaryong ito ang hindi mga kanais-nais at hindi katanggap-tanggap na nangyayari sa industriyang malapit sa aking puso. At bahagi rin ako ang industriya ng pelikulang Pilipino. Makailang beses na rin akong tumayo para ipaglaban ang nag-iingalong film industry dahil naniniwala ako sa galing at talento ng ating mga alagad ng sining sa pinilakan tabing. Ngunit sa pagkakataon ito, labis kong ikinalulungkot na ipabatid sa inyo ang usapin na ito. I rise today to express my deepest concern and strongest condemnation over the proliferation of and easy access to vulgar, explicit, and pornographic content on streaming platforms, particularly on Viva Max. Mr. President, the Philippines is a nation deeply rooted in moral values, family traditions, and respect for human dignity. However, these principles are being challenged by platforms that prioritize profit over social responsibility. Viva Max, a subscription-based popular streaming service, has gained attention not for its meaningful and family-oriented content, but for inundating the digital space with films and shows filled with graphic, sexual, and exploitative material. While I acknowledge the importance of artistic freedom and creative expression, these should come with boundaries, especially when they begin to undermine our society's moral fabric. This situation is even more concerning because many of these materials are easily accessible and may target younger audiences who are more susceptible to influence. Buong pagmamalaking inanunsyo ng kumpanyang Viva Max na pumalo na sa 12 milyon ang kanilang subscribers as of October 10 of 2024. Bagamat may mga comedy, drama, romance, horror movies, at concerts na mapapanood sa ilalim ng rebranded na streaming platform ng Viva Communications Incorporated na kilala na ngayon na VMX. Ang unang bubungad sa subscriber ay ang tinatawag nilang sexy contents. A subscriber can gain access to their platform for 169 to 499 pesos per month. Article 201 of the revised Penal Code prohibits the distribution, exhibition, or sale of content deemed immoral, obscene, or indecent, covering literature, films, music, artworks, performances, plays, scenes, acts, and shows. Ginoong Pangulo, malinaw pong batas. Malinaw na nakasaad sa batas na ipinagbabawal ang pagpapalabas ng anumang malaswa at mahalay na material na maaaring magdulot ng pagkasira ng moralidad ng publiko. May parusang aabot sa 6 na taon, multa na mula 20,000 hanggang 200,000 at pagkansela ng permit o lisensya ang sino man lalabag dito. Ngunit, tila hindi sapat para mapigilan ng mga plataporma gaya ng Viva Max sa pagpapalaganap ng ganitong uri ng nilalaman. Nauna nang tinawag ng pansin ng MTRCB ang Viva Max, bunsod na rin ang mga reklamong natanggap ng ahensya sa malalaswang ipinalalabas dito. Sa isang nilagdaang kasunduan o Memorandum of Agreement noong Enero na nakaraang taon, nangako ang Viva Max na mag-self-regulate. Viva Max committed to ensure that the content on its platforms are aligned with contemporary Filipino cultural values
not objectionable for being immoral, indecent, contrary to law and or good customs, injurious to the prestige of the Republic or its people, or with a dangerous tendency to encourage the commission of violence or of a wrong or crime. Ngunit, tila hindi tumutupad ang Viva Max sa kasunduang ito dahil sa isang monitoring na isinagawa ng MTRCB. Lumalabas na mga pelikulang pang-streaming platform ng kumpanya ay nababagay lamang sa mga porn sites. Mr. President, are we normalizing porn on streaming platform now? Ang mga ganitong klaseng pelikula, ba ang magsasalba sa ating industriya, sa industriya ng pelikulang Pilipino? Bilang kasangga ng mga taga-industriya, kaisa nila ako sa pagtataguyod at pagnanais na mapasigla muli ang naghihingalong pelikulang Pilipino. Hindi ko pinapalampas na hindi bigyan ng pagkilala ng Senado ang mga pelikulang pinaralanganan ng mga international award-giving bodies. Ito ay paraan ko upang mahikayat pa ang pagiging malikain at linangin ang talento ng ating mga kababayan. Hindi po ito usapin ng censorship, kundi ng proteksyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na laban sa mga ganitong klase ng content online na sumisira sa kanilang moralidad at pananaw sa buhay. Wala po ako nakikitang redeeming values na mapupulot ang mga manonood, kundi ang pagsilbihan ang mga tumatangkilik ng kalaswaan, kawalan ng respeto sa dignidad ng tao at pagkakitaan ang ganitong klase ng pelikulang ipinalalabas sa streaming platform. Mr. President, ang binabayad lang po sa mga artistang gumaganap dyan sa Viva Max, lalong-lalo na po yung mga kababaihan, ay balita ko, humigit kumulang lang ng 15,000 pesos per day. Paghuhubad ka na kung ano-ano pa gagawa sa iyo ng direktor. They are exploiting our women, Mr. President. The normalization of such content erodes the fundamental principles of respect, decency, and empathy, which are essential for individual well-being and social cohesion. As consumers of digital content, we must be vigilant and discerning about what we watch and share. Content creators must likewise recognize their responsibility in shaping public discourse and cultural norms. Bago po ako magtapos, tulad nga ng sinabi ko kanina, 15,000 lamang po ang binabayad kapalit ng pagbilad ng kanilang katawan sa harap ng kamera. 15,000 pesos kada araw at sa loob ng 2 araw ay makakagawa na sila ng isang full-length movie para sa streaming platform. Kaya hindi nakakapagtaka na madali silang makapag-produce ng ganitong klase sa loob ng maiksing panahon. Muli, Ginoong Pangulo, nais ko na bigyan ng din na sa pagtayo ko dito, sa plenaryong ito, sa usaping ito, hinding-hindi ko hinahadlangan ang pagiging malikhain ng mga alagad ng sining. Naninindigan ako upang bigyan ng wakas ang ganitong uri ng kabuktutan sa ngalan ng ating mga kabataan, pamilyang Pilipino at ng ating inambayan.